Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kaniyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni na San Miguel, San Rafael at San Gabriel, mga arkanghel. Ang salitang anghel po ay nagmula sa salitang Griego na angelos na nangungahulugang minsahero o tagapagbalita. Ang mga anghel po ay tagapaghatid ng mabuting balita ng Panginoon sa mga tao. Kaya naman, ang mga anghel ang naglalapit sa pagitan ng langit at lupa. Ibig sabihin, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga anghel. Sila ang tumutulong upang mas higit nating makilala ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang anak ng Diyos, bilang ating Panginoon, at bilang ating manunubos. Kaya, maaari nating maitanong,
Father, paano po ba natin malalaman sa ating sarili na may katiyakan na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo? Pagmasdan po natin ang naganap sa Ebanghelyo. Si Felipe sa una ay nabigong kumbinsihin ang kaniyang kaibigan na si Nathanael na manampalataya kay Jesus. Subalit nang mangusap ang Panginoong Jesus, nagbago ang kaniyang mundo. Pagmasdan ninyo, napakalaki ng pag-aalinlangan ni Nathanael. Hindi niya gusto ang Nazareth at ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taong galing sa lugar na iyon. Para sa kaniya, paanong manggagaling ang Mesiyas sa ganung mababang bayan? Marahil katulad ni Nathanael sa Ebanghelyo, minamaliit natin ang ating kapwa. Kaya naman, agad-agad natin silang nahuhusgahan. Kaya sa halip na makipagtalo, ang ginawa ni Felipe ay ang mas matalinong diskarte upang maanyayahan si Nathanael na pumunta at tignan para sa kaniyang sarili kung sino ang sinasabing si Jesus na ito. At ano ang sumunod na naganap? Natagpuan ni Nathanael si Jesus. Nakita niya ang Panginoon. At nang nakita niya ang ating Nuestro Padre, higit pa sa inaasahan ang nasaksihan niya. Nagsalita si Jesus kay Nathanael at nag-alab ang kaniyang puso sa pagkamangha. Si Jesus higit na nakakaalam ng kaniyang puso. Si Jesus din higit na nakakaalam ng ating mga puso. Wala tayong maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos ang laman ng ating isip at kalooban. Sinasamahan tayo ng Diyos sa bawat hapdi at kirot ng ating sugatang buhay. Mga kapatid, ganito ang karanasan ni Nathanael. Nag-alab ang kaniyang puso sa pagkakakita niya kay Jesus, sapagkat si Jesus ay ang ating Diyos na banal. Inihayag ni Jesus ang kaniyang sarili sa atin. Kaya itinanim ni Jesus sa bawat puso ng mananampalataya ang pananabik at pagnanais na makilala natin siya. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Itinanim at ipinunla sa atin ng Diyos sa bawat puso ng mananampalataya ang pananabik at pagnanais na makilala natin ang Diyos. Kung maaalala ninyo si San Agustin ng Hippo, natagpuan lamang niya ang Diyos pagkatapos ng maraming taon ng kawalan ng pananampalataya at pamumuhay sa kadiliman. Nung natagpuan niya ang Panginoon, ito ang kaniyang sinabi, "Ginawa mo kami para sa iyong sarili, O Panginoon, at ang aming mga puso ay hindi mapapakali hanggang sa sila ay magpahinga sa iyo."
Napakagandang mga salita ang ibinahagi ni San Agustin na ang ibig niyang sabihin, ang ating puso hindi makukontento. Ang ating puso hindi mapapakali malibang ito ay magpahinga sa presensya at sa bisig ng ating Panginoon. Tunay ngang hindi mapapanatag at hindi mapapakali ang ating mga sarili at kaluluwa kung wala tayo sa piling ng Diyos, kung wala tayong kaugnayan kay Jesus. Si Jesus Nazareno lamang ang bukod tanging makakapawi sa ating uhaw na kaluluwa at makakahilom sa ating mga karamdaman at pusong sugatan. Kasama ng lahat ng mga anghel sa langit. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.